Ito yung Holiday Inn dining area nila. Di ba may mga ganito parang mga clubs. Saan ko yung CR nila? Ready na kami to check out. Patapos ko lang kumain. Hindi masyadong masarap. Ito yung dining area ng Holiday Inn. Compare doon sa Wanda Moment. Wala mas. Anyway, thank God. Thank you, Lord, for hindi masyadong So, we are now leaving Hangzhou City and we are heading to the Jade Shop. So, yun yung part ng aming tour and of course, wala kong plan bumili ng jade. Enough for me doon sa mga napuntahan namin na mga shops at ayoko nang gumasto sa jade shop. Anyway, so let's enjoy na lang muna the scenery of the Zhejiang province. Hindi ko pa rin alam paano siya i-pronounce. Zhejiang. Okay. So, ang ganda ng ang environment. So, yun na lang ang i-enjoy muna natin dito. Ano ba to? Itong scenery ng province. Ayan na naman ang mga canals. And dito sa trip namin na to, nakasakay kasi kami ng bus. Wala kaming ibang nakikitang bus masyado. Baka iba yung way. Kasi naka-tour bus kami. Yung mga nakikita lang namin ay mga cargo trucks, private cars, halimbawa dito, mga delivery trucks, mga ganon. Napaka-impressive ng roadside dito sa China kasi napipreserve talaga nila tong mga halaman, tong mga puno. Talagang makaka-experience ka pa rin ng wilderness vibe. So, kung may tinatayo man silang building, pero doon na sa after nitong nakahilirang mga puno, di ba ang ganda? Kasi hindi nila sinira yung environment. Hindi katulad sa Pinas na ginagawang subdivision or tinatayuan ng mga buildings at sinira yung mga puno at yung natural beauty ng surroundings. Sana ganito tayo, matuto tayo dito sa kanila. Okay, so hindi ko na pinakita yung video ng Jade Shop tour namin. So ito na, diretso na tayo sa Shanghai. Balik na naman tayo dito sa napakagandang surroundings ng Shanghai. Okay, ang dami nilang public parks. Sana someday makabalik ako dito sa Shanghai and i-explore ko itong mga public parks nila at bawat sulok ng Shanghai. So sabi ng tour guide namin, punta daw kami ng AP Plaza, yun yung underground market na dito sa Shanghai. So let's see kung ano yung meron doon. Gusto ko kasing bumili ng souvenir items kasi hindi pa ako nakabili yung sa ano pa lang, yung sa first day pa lang namin ng tour. So ito punta daw kami ng AP Plaza. Asian China we got 12 hours, not today is 24 hours. We got 12 hours. Today is 2 hours and the old time Asian China 1 hour. That means in Asian China we only 12 hours. Today we got 24 hours. In front of the bus is a local town, meaning something. Long way, can you see? Ayan o, tingnan nyo guys, ang gaganda ng kanilang parks. Talagang kahit pa ultra modern na ang Shanghai, pero set aside pa din sila ng parcel of lands dito para sa public parks nila. Hindi nila sinira, hindi nila dinemolish para tayuan ng mga buildings or para sa kanilang improvement, expansion ng road. Talagang hindi nila sinira.
dito sa Shanghai, napansin ko, sila ang urban planning nila, kino-consider nila ang preservation ng environment, natural surroundings, natural beauty, at kumbaga sila yung nag-adjust sa mga halaman, sa mga puno, at hindi yung mga puno ang nag-adjust sa developments. Hindi po dapat ganun, hindi natin sirain ang puno. Dapat tayo yung mag-adjust kung meron ba tayong expansion na gagawin, i-consider natin ang pag-preserve ng mga puno. Dapat ganito. Hopefully talaga makabalik ako sa Shanghai. Gusto kong i-explore tong kanilang mga parks. May mga parks daw dito na may mga oldies na nagta-tai chi. O, diba? Kasi I love Tai Chi exercise. Yun yung ginagawa ko din. Gusto kong mag-participate. Ang ganda ng Shanghai. Ang linis-linis. Walang kadugyutan. Everywhere talaga malinis, well-maintained. Napakaganda ng urban planning nila dito. As in, super. Talagang na-stun ako, na-impress ako ng husto. As in, spectacular, ika nga. This has been my ultimate dream. One of my dream destinations talaga itong Shanghai. And finally, na-achieve ko na, na-accomplish ko na, napuntahan ko na ang Shanghai. At syempre, gusto ko pa rin bumalik dito. Kasi sobrang ganda niya, guys. Talagang yung masasabi mong the charming city, charming surrounding, yun ang Shanghai. At saka, ang ganda sa paningin. Ang ganda ng city, ang ganda niyang tingnan. Kasi walang sagabal na MRT sa gitna. Kumbaga nakatago yung kanila mga MRT nasa subway. Ayan, so nag-lunch nga pala kami dito sa Shanghai. And again, perfect 10 itong lunch namin. Ang ganda ng pagka-arrange ng tour na to sa aming lunch. Kasi yung breakfast namin sa hotel. Ang lunch naman sa mga yung magpapareserve ka, kumbaga lutong bahay na Chinese food, sobrang sarap. And here we go again, dito na naman kami, explore na naman ng Shanghai city proper. O diba guys, look, oh my god, so many public parks and the trees. Grabe, manicured lawn and everything. Oh my God, I want to go back to Shanghai talaga one of these days. Gusto ko, after Europe, kasi Europe yung pinag-plan ko pa after ng China tour. So hopefully after Europe, Shanghai ulit. Oh my God, tingnan nyo guys, ang sarap maglakad-lakad. At saka kung marunong kayong motorbike, yun, safe kayo doon yung lane nila. Dito siguro galing itong mga online shopping. Ang lawak dito. Mahal na mga nasa dito. Dito sa AP Plaza sa Shanghai. Parang chat social na chat. Dito siguro galing itong mga pero sobrang mahal. Ayun, online shopping. Okay, after doon sa AP Plaza Bazaar, papunta na kami ng Huangpu Riverside. Ano bang tawag doon? Sa port ng Huangpu River. Kasi
magwa-Wangpu River Cruise kami. Actually, nakiusap kami sa tour guide namin na kung pwede mag-drop by muna sa The Bund, doon sa The Bund Promenade. Kasi hindi kami nakapag-picture dahil nga sobrang maulan nung June 19. Pero sabi niya, ibang way daw kasi yon. At baka kulang na kami sa oras dahil kailangan makahabol kami ng 7:30 schedule ng cruise kasi diretso na kami sa airport dahil 1:30 in the early morning sa June 22 ang aming flight back home. Kaya hindi na lang kami nagdaban. Sayang talaga. Hindi nakapag-picture doon sa napaka-iconic na The Bund Promenade dahil nga sa inulan kami noong June 19. But anyway, experience na lang namin ang Wangpu River Cruise dahil makikita naman namin sa malayuan ang The Bund. At ang Oriental Pearl Tower. Ang Oriental Pearl Tower kasi at saka The Bund Promenade, ito yung dalawang famous landmarks ng Shanghai na pag sinabi mong Shanghai, yun kaagad ang lalabas na landmarks na mga pictures. So, ayun, mag-cruise na lang kami, river cruise, at makita namin sa malayuan yung dalawang iconic landmarks na yon. At saka dahil gabi na, colorful ang mga buildings. Okay guys, so samahan nyo kami sa aming Wangpu River Cruise. Ang ano nga pala ticket niya ay 150 yuan. And then pero itong tour guide namin 200 yuan yung siningil sa amin kasi daw hindi na siya actually part ng aming tour. So, hindi siya naka-tour package. So, syempre, gagastos dito sa bus ng, effort or what. Basta 200 yung siningil niya sa amin. Pero, nung makita na namin yung ticket, 150 yuan lang pala. So, pag nag-DIY kayo, guys, try nyong mag-Wangpu River Cruise. Pero, yung 150 namin, hindi kasama ang snacks or meals, wala siya. Talagang sightseeing lang. Ang ganda talaga ng Shanghai, no? Sobrang ganda talaga niya. As in, ang mga buildings, ang linis, ang ganda ng pagka-arrange. O, diba? Ganda ng urban planning dito sa Shanghai. Anyway, hindi na naman nakakapagtaka dahil sila, developed city. Highly developed city. Napaka-progressive ng city na to dahil financial center nga siya ng China. At kung napansin din nyo guys, walang gasoline station. Kahit doon sa Wuxi City at saka Hangzhou City at saka along the way, wala kami nakikitang gasoline station. Kahit yung sa Pudong District kami nagstay nung first day namin, yung Friday pa na, wala. So, yun nga sabi ng aming tour guide, dahil nga daw ang kanilang government, ang Chinese government, ini-encourage na ang mga tao dito na switch into EV, electric vehicles. So, yung bus, yung kotse, yung mga motorbike, so kailangan EV na sila. Pero marami dito ang solar charger nila para to encourage yung mga motorist na mag-EV na kasi. So, ito sa Shanghai daw, more than 70% na ang mga vehicles dito ay EV, electric vehicles. So, bus, kotse, motorbike, ganyan. EV na sila. Alright, so ito na kami. Mag-umpisa na aming river cruise at papunta na kami doon sa ship. Yan. And 7:30 in the evening mag-umpisa itong river cruise namin. And yung binayad nga namin pala sa aming tour guide ay 200 yuan. Pero guys, nakita namin yung ticket. Yun nga, ano lang siya, 150 yuan.
Siguro dahil hindi na ito part ng tour namin, kaya 200 yung siningil naming tour guide. And doon nga pala sa ito, kasi siksikan, sobrang dami namin. Yung 150 na ticket, walang snacks yon. So pagdating sa ship, may area kasi sobrang ang hirap makakuha ng pwesto para for a better view. So pero merong area doon na for VIP. Pero kailangan mo magbayad ng 100 yuan. So ginawa ko, nagbayad na lang ako ng 100 yuan para makapwesto doon sa VIP area for a better view, para yung makita mo talaga siya unobstructed na view. Makita mo yung city lights and makakuha tayo ng magandang video at saka photos. So, pero yung 100 yuan, meron kaming snacks. So, okay na rin. So, lahat-lahat yung ginastos ko sa cruise ship na to, umabot ng 300 yuan. Okay na din. So nagbayad ako guys ng additional 100 for VIP para makapasok dito. Ayan, ticket plus VIP. Ayan na ang iconic landmark na Oriental Pearl Tower. O diba, sobrang ganda, magical view dito sa cruise ship. Ang na to, city lights ng Shanghai. This is Pudong District. Ayan na guys. Ang ganda. So itong Oriental Pearl Tower dito sa Shanghai, this is the third highest television and radio tower in the world. So it is measured 468 meter, and then this is a futuristic TV tower, sabi nila. And then it features 11 spheres resembling pearls falling onto a jade plate. It offers panoramic view from multiple observation decks. Meron silang glass skywalk and a revolving buffet restaurant. Meron din itong glass floored outdoor viewing corridor. And then yung lowest viewing sphere niya, merong interactive displays and views of the surrounding city. Ano pa ba? May museum din. Shanghai History Museum located doon sa baba. Okay. So napaka-iconic nitong guys, itong Oriental Pearl Tower, kasi pag sinabi mong Shanghai, yun kaagad yung makikita mo pag i-search mo ang Shanghai, yung Oriental Pearl Tower. At ito yung favorite backdrop ng mga photoshoots dito, especially sa mga celebrity photoshoot, brand photoshoot dito sa Shanghai, even sa movies, mga dramas nila. Talagang favorite backdrop nila itong Oriental Pearl Tower, kasi napakaano niya talaga, magnificent, ika nga. Yan po ang The Bund. Then makikita din natin itong The Bund Promenade, yan sa tapat. Diyan sana kami magpa-picture. Diyan sa promenade. Kaya lang sobrang maulan nung June 19. Ito yung favorite promenade na
ng mga photographers. Napaka-futuristic talaga ng mga buildings dito sa China. Look at the skyline, mga skyscrapers, dominated the skyline, at napakaganda talaga during night time. O diba dito sa China, they make use of their advanced technology. So, for example, itong mga buildings, sino bang mag-aakala na pwede pala to gawing entertainment landmarks, di ba? For example, itong sa kanilang lighting technology nila, naisipan talaga nila to, o di ba? So, magkapera pa ang kanilang Huangpu cruise, ang Huangpu River cruise nila, and pang-boss talaga sa tourism. Kumbaga, magaling silang gumawa ng program nila sa tourism, pang-hikayat ng mga turista. Ito namang sa kabilang side, mga European colonial buildings ito, kaharap ng The Bund Promenade. Kakaibang lighting din sa kanilang pinakita, gold. Ang ibang ano nga pala dito guys, Shanghai World Financial Center, Shanghai Tower. Saan bang Shanghai Tower? Nandito daw ang Shanghai Tower. Ang Shanghai Tower, 'di ba? Ito yung the third tallest building in the world, at saka siya yung tallest building dito sa China. So romantic the view, the vibe, and the experience cruising this river. Ganda tingnan. Okay, so after 30 minutes, babaan na kami. At kasi diretso na kami sa airport dahil 1:30 in the early morning ang flight namin back to Manila. So, kung i-review natin ang experience dito sa Huangpu River Cruise, fantastic. Talagang this is a must activity when you are in Shanghai. So do not miss this opportunity to go for a river cruise at enjoy the view of the skyline of Shanghai, especially the Pudong district and the skyscraper. Talagang napaka-impressive. Hahanga talaga kayo sa kanilang state-of-the-art technology. Kakaibang experience ito guys, Huangpu River Cruise. Okay, thank you so much for watching all our videos of this China tour, and sulit na sulit talaga yung expenses pagpunta dito sa pag-join dito sa tour na to. And hope you learn something sa sharing ko sa tour na to, and tips and expectations. Sobrang nag-enjoy ako sa tour na to, Shanghai, Wuxi, Hangzhou, and Huzhou. At ang dami naming nabisita. Talagang siksik, compact talaga itong tour na to, group tour na to. And hopefully makabalik dito sa Shanghai kasi sobrang ganda niya talaga. And worth it talaga balik-balikan. Okay, pababa na kami. Thank you so much for watching. It's home sweet home na later.